hindi nag-iisip yung mga policy makers or yung ating mga tao na nag-strategize on this, na hindi nila naiintindihan how the other side will react. Na pag nag-react yung other side, ang tanong, are we in a disadvantaged position or advantaged position? Paano Oo. ba ini-implement ng isang bansa, generic lang, ng isang bansa, paano niya ipinapakita na, oy, ako talaga nagmamay-ari nito? Sa ano-ano bang mga pamamaraan? Kahit wala ka ba doon sa presence na yun, pwede mo pa ring igiit na amin yan? Ganito yun, if in any case, like for example, kung territory mo talaga yan, recognized by the international community, hindi siya disputed, that is part of your, kumbaga sovereign territory, nasa mapa nyo yan, recognized ng international community yan, ang yan, pag hindi disputed. Pero kasi kapag disputed yung area, ibig sabihin pinag-aagawan siya at may claimant states na iba, halimbawa, yung area na yan, when you say kasi na paano mo ididiin ang iyong quote-unquote pagmamay-ari sa area, ang isa sa pinaka-effective na para ma-assert mo yung yung claim mo or yung sinasabi mong akin ito, sa amin itong area na to, let us say, is effective occupation. So ibig sabihin, pa effective occupation, there's a physical presence. Yun lang talaga. That's the only way a country can say na kanya yung area, or sasabihin niya na akin ito, though disputed siya kasi may effective na occupation siya dun sa area na yun, though in many ways masasabi rin na disputed yung area, pero kasi paano mo ba makiklaim ang isang lugar kung hindi through occupation? Occupation meaning nandun yung physical presence mo. May control ka sa area. Like for example, ang Scarborough Shoal, de facto, Scarborough Shoal hindi Sabina Shoal. Ang Scarborough Shoal, de facto, ang may control niyan is the Chinese. Hindi tayo. Though disputed ang area, precisely because the Scarborough Shoal is part of the South China Sea. Pero when you talk about control, sino ang may control sa area, sino ang nandun, sino ang dominant doon, is China. Yun naman talaga ang totoo kung pag-uusapan natin itong mga bagay na to. So, ganun siya. Ganun siya. Nakikita mo ba na same yung effort sa pagre-resupply dyan sa BRP Sierra Madre dyan sa ating barko na talagang gumagana naman, yung pinakamalaking barko natin sa Coast Guard, yung Teresa Magbanwa. Kasi di ba doon sa BRP Sierra Madre, talagang marami silang mga ginagawang hakbang doon. Gumagamit pa sila ng maliliit na mga bangka, malalaki sa sakyang pandagat, maraming mga Coast Guard, ina-out run nila yung mga humaharang ng mga Chinese. Pero para lang maihatid yung supply, pwede rin na by air, no? Pero dito sa nangyari sa Escoda Shoal, particular na sa Teresa Magbanwa, kalunos-lunos yung nangyari kasi umabot sila sa punto na lugaw lang yung kanilang kinakain, umiinom sila ng tubig ulan at tubig mula sa air condition unit, aircon na nila. At wala tayong, di ko lang alam kung meron bang talagang effort. Sinasabi lang nila na hinaharang sila, pero bakit wala tayong parang ganito kasubsob din, kagaya dito sa BRP Sierra Madre? Hindi, kasi magkaiba ang sitwasyon ng BRP Sierra Madre. First and foremost, yung BRP Sierra Madre na yan is a Navy ship. Ang Magbanwa is PCG, is a Coast Guard ship. Pangalawa, yung Sierra Madre mo talagang may problema, 'di ba? Kaya hindi nga siya maalis kasi nasadsad siya. Kasi may problema nga yung ship, luma na, hindi makaalis. So nagkaroon ka ng parang nag-ground talaga siya doon. Pero ang mga usapin nga doon is parang ang sinasabi nga ng mga Chinese, kami na lang ang magtuto. Pero sinasabi natin nung mga panahon pa ni Erap na hindi, kami ang bahala dyan, itutuon. Hindi niyan permanent. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So, it's a very contested area. Pero ang usapan kasi dyan, may usapan kasi dyan na in terms of humanitarian, i-allow ng
well, sinasabi ng mga Chinese na okay, in terms of humanitarian, magkaroon tayo ng concession na you can resupply. Kaya 'di ba very contested nga yung Sierra Madre na yung Thomas Shoal, second Thomas Shoal, precisely because medyo may layer siya. Military ang usapin na yan kasi Navy ang nakasadsad diyan. Pangalawa, may mga usapin diyan kung paano magre-resupply mission. Kaya nga may tinatawag kang mga agreement, 'di ba? May mga agreement between the two countries. Paano ka magre-resupply mission? Tapos na hindi i-repair mo yung Navy ship. So may usapan dyan. In a way, kahit na may gitgitan na nangyayari sa area ng Second Thomas Shoal, nakakapag-resupply tayo ng ating mga troops doon. Ang nangyari kasi ang pagsadsad or pag-ground dyan sa BRP Sierra Madre nung panahon na wala pa yung tinatawag mong DOC. Kasi 1990 plus yan, 1992 I think ang nagkaroon ng parang they grounded that Sierra Madre in that area eh. Pero ang DOC kasi yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea among claimant state, ASEAN, kasi ASEAN level ang DOC. Ang sinasabi niya, status quo. From 2002, dapat status quo. Ibig sabihin, walang magbabago, walang magbabago na sa dynamics ng buong South China Sea agreed by different claimant states and agreed by ASEAN. So, magkaiba ang sitwasyon. Dito sa Sabina Shoal kasi, ang nangyari dyan, parang ang justification ng PCG, yung Coast Guard, kasi Coast Guard ship yan hindi yan Navy ship, na nagpapatrol sila to assert the Philippine claim to exclusive economic zone. Yun. Pero ang claim ng China on the Sabina Shoal is not EEZ but sovereignty. So ibig sabihin, ang claim nila mas mataas sa atin. So they think and they the way they see it, ang Sabina Shoal or Escoda Shoal is part ng kanilang territory. So ngayon, nang pumunta tayo doon, for 5 months, umikot ka doon, parang nagkakaroon kasi ng gitgitan dyan At ang alam ko, sa mga usapin sa diplomatic na pag-uusap, sinasabihan ng China tayo na bakit kayo nandyan? Bakit hindi nyo na i-pull out, remove yung yung ship na yan? Kasi matagal na kayo dyan, that's our territory. Pero tayong sinasabi natin, that is our exclusive economic zone. We have maritime rights in there to be there. Pero ang sinasabi naman nila, amin yung area na yan, kaya umalis na kayo dyan. Pero parang tumagal na, umabot ng 4 months, more than 4 months before tayo ni-remove. So sinasabi ko nga yan noon pa sa mga sinusulat ko na article, lalo na published in Manila Times and even in the Journalist, na ang China, given its magnitude at the moment, its power, its economic resource, it's not the China anymore of 1990s. It's a different China already. Hindi papayag ang China na mauulit yung nangyari sa Second Thomas Shoal na nag-ground yung ship doon, na hindi sila nakagalaw initially. Kasi ang ginawa nila noon, nakiusap sila at marami silang problema, and they were not yet a superpower at that time. But this time, it's a different story. Sinasabi ko nga sa mga interviews ko, even internationally, na China will not allow a second Thomas Shoal sa Sabina Shoal na mangyayari. So ang ginawa ng China is we are trying to resupply actually our troops in the Escoda Shoal, yung Sabina Shoal na yan, para mabigyan sila ng yung mga needs nila like water, food and all. Pero nga, kasi nga kina-assert ng China na this is ours. Parang amin to, may sovereignty kami dito, territory namin to. So ang ginawa nila, binablock talaga nila. Well, in some ways, nabablock talaga nila yung ang isa pang bangka na dapat magre-resupply sa PCG Magbanwa. Kasi yun na ang strategy nila para mapilitan tayo na mag-withdraw from the area. Kasi kung hindi mo i-resupply yung troops mo, magugutom yan at mamamatay yan. So, parang nandun ang pressure. Parang ang naging strategy ng China is, okay, ayaw nyong umalis dyan, hindi kami makikipagbakbakan sa inyo in terms of military might, pero we can do something, and that's hindi namin papayagan na may another ship pa na pumunta dyan, and we will ask you to remove. So ang nangyari sa atin,
Though we're trying to be there kung nagpapatrol ko no ng ano, pero kasi malinaw naman ang gusto ng current government. They want a second, parang gusto nilang mangyari ang nangyari sa second Thomas Shoal dyan sa Sabina, na we will have a ship na parang that's a symbol of our claim. Kaso ang problema, ang China, alam niya kung anong gagawin niya. Kasi nangyari na sa second Thomas Shoal. So ang ginawa niya, hindi makapasok yung resupply na mission dyan sa Sabina Shoal para sa troops natin. So ano nangyari sa troops natin? Na-dehydrate, nagutom. To the point na ang iniinom nila is yung tubig na nanggagaling sa aircon at saka ang naglulugaw na lang kasi wala nang pagkain, dehydrated na sila eh. So ang nangyari, that was the pressure exerted by the Chinese over us. So kailangan talaga natin mag-withdraw or else mamamatay yung troops natin. For what? Kasi hindi, ang resupply mission kasi, given the situation, you need to talk it out with China. Kailangan mong makipag-usap sa China kasi though may claim tayo, they also have a claim. And when it comes to might, we have to recognize the fact that we are not as mighty as China. And that is a reality, really. Really, that is what I'm saying. So, sinasabi ko nga, napag-usapan nila yan sa bilateral consultative mechanism na meeting dito sa Beijing eh. So parang napag-usapan nila yung issue ng Sabina Shoal. Well, the Chinese was asserting na remove na nyo na yung magbanwa dyan, pero tayo sinasabi nga natin, we have a claim through EEZ. So, nagkaroon ng ganun. So, ang tingin ko on our side, we don't want to withdraw, but you don't have any choice kasi mamamatay yung troops mo kung hindi mo ito kasi walang makapasok na resupply eh. Kasi yung resupply, walang pag-uusap doon sa dalawang bansa, walang negotiations kasi China is not amenable na mayroong kang ship na magtatagal dyan forever. Yun eh. So, ang nangyari dyan, talagang napilitan na mag-backtrack tayo at i-remove mo yung yung barko doon, kasama na yung mga crew kasi wala nang kinakain yung mga crew. Wala na, magugutom sila, mamatay sila, dehydrated nga. Nakita ko nga yung footages na nilabas nila, naka-dextrose na ata yung mga tropa natin kasi yung mga Coast Guard kasi yun, dehydrated na. So, yun yung reason talaga bakit tayo nag-back off. At kung titignan mo sa sitwasyon na yan, China is asserting its control over the area. Mm-hmm. So, de facto, I'm sorry but the way I see it, de facto, China has control over Escoda Shoal. Doon pa lang doon pa lang sa hindi makapasok yung resupply mo, questionable na kung kontrolado mo yung area. Wala tayong control sa area, given that. Kasi kung may control tayo sa area, then we can actually occupy or we can actually do a resupply mission. Kaso wala eh. Kasi yun yung sinasabi ko, ang realidad talaga, Admar, is they have more ships than us and they have more power in terms of Navy and in terms of PCG capacity than us. It's a reality. So kaya nga sinasabi ko, kapag hindi ang mga questions nga na lumalabas even before pa tayo nag-backtrack na bumalik sa kumbaga sa territorial waters natin. Ang sinasabi nga doon, baka ito na ng China yung barko. Kasi gustong-gusto na ng China makaalis doon. So may mga questions nga minsan na tinatanong ako, what do you think? Ano mangyayari kung itutow ng China yung barko yung magbanwa? Sabi ko, sana naman wag gawin yon. Sabi ko, sana mag-usap na lang kung ano ba ang concession tungkol dyan. Kasi ang hirap naman nun itutow mo. Kasi sa akin, it would be humiliating for the Philippines, to be very frank, if China will tow our boat. Kasi ang boat natin ay hindi sira ang Magbanwa hindi sira, it's a brand, bago yan ata eh. Pinakamalaki natin. Pinakamalaki. But that is already ang pinakamalaki natin. But if you compare that to China's capacity, when you talk about boats and navy, that is not, to be very honest, that is a very small thing for them. So yun yung sinasabi ko. May realidad kasi. So kung tatanong mo ako, Admar, if we have control over the area, I don't think so. I really don't think so. Mm-hmm. That is the sad reality. Kaya nga negotiations yan eh. Kasi both my claim. Pero pagdating sa pag-try mong angkinin or sabihin na akin ito, dito ako, it really needs to have that physical
effective occupation. And then if it long terms na yan, long na yan, ilang years na yan dyan, in some ways, magiging sayo yan in a matter of time. Ganun siya in a real world situation. So, ganun siya. So, ang tanging susi nito ay magkaroon talaga ng usapan. Buti pa yung US at China nag-uusap, di ba? Recently din, si Michael Chase ba ito? Ng military ng US, nagkaroon din ng usapan. So, needed ng matinding usapan ito kasi alam natin, nagkaroon na ng lamat muli yung relasyon ng Pilipinas at China rito, at hindi lang yung BRP Sierra Madre, yung dyan sa Ayungin Shoal, yung nagkakaroon ng issue pati na rin sa iba pang mga lugar dyan sa West Philippine Sea. Oo, ang ano ko nga dito, ang ano ko kasi ganito, ang sinasabi kasi ng China, why the Philippines is doing this when you have the DOC ng 2002. So, ibig sabihin, everything should be status. But parang sinasabi nila, ng mga Chinese, na the Philippines is not respecting the DOC. Ang DOC kasi is regional level, ASEAN level yan So, parang sinasabi, kasi nga, nandun nga yung magbanwa. Ang justification natin, nagpapatrol lang. Pero, matagal ka dun 4 months So, nag-iisip na yung mga Chinese na, hindi ito patrol-patrol lang. So ngayon, ang ano kasi niyan, yung strategy kasi natin is not actually to our advantage. Kasi when you move like that, China will move against you. Yun yung sinasabi ko, there's always a reaction to your action. So, ginawa natin yun. So, ang nasa isip ng mga Chinese na, okay, for feeling nila, gagawin mo ulit. So, ang mangyayari dyan, they will try to exert control over that area, yung Sabina Shoal. In the same manner na ginawa nila sa Scarborough Shoal. Nakita mo, walang kontrolado nila yung Scarborough Shoal Even Second Thomas Shoal, they are in control with that So ngayon, yung Sabina, kasi pumasok tayo doon, we're trying to assert control na hindi tayo sigurado kung kayang nating pangatawanan yun kasi hindi naman tayo ganun ka-powerful na country in terms of Navy, in terms of PCG capacity. We only rely on the United States, but United States, blah, 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 but nothing to it, di ba? So, ang nangyari ngayon, ang reaction ng China, they will exert control over the area. Kaya nga yung mga ibang analyst, ang sinasabi na even si former Ambassador Bobby Tiglao, sinasabi niya sa mga sinusulat niya at even ako sa analysis ko is we lost control over the Sabina Shoal. Kasi ngayon, mas malakas at mas aggressive ang counter ng China. Dahil nakita niya, okay, may plano siguro itong Pilipinas. So, we will try to exert control na. And pag sinabi mo, sir, magiging niyan. They will really guard the area and they will really protect that area to their advantage na hindi tayo makakapasok dyan, hindi rin tayo magkakaroon ng effective physical control or even presence in there. Kasi wala kang physical presence Ang sinasabi naman nitong si Yusek Alexander Lopez, may iba daw paraan, strategic na sinasabi, strategic presence. But come on, give me a break. What do you mean by strategic presence over airspace? Do you really think we have the capacity to compete with the air force and the air capacity of China? No, we don't. To be very honest, we don't. Kaya nga sinasabi ko, the best possible way is to negotiate. I-negotiate mo na lang yan. Okay, wala na lang parang let's go back to the DOC. Walang presence kayo dyan sa Sabina, wala rin kami. Let it be a status quo. Ganun siya dapat Pero inunahan kasi natin Pag inunahan mo yan, sigurado China will react. And the way they react, they will really put their foot on the ground, kumbaga. So yun Yun yung minsan na hinaiinis ako kasi hindi nag-iisip yung mga policy makers or yung ating mga tao na nag-strategize on this na hindi nila naiintindihan how the other side will react. Na pag nag-react yung other side, ang tanong, are we in a disadvantaged position or advantaged position? Kasi definitely we will be at the disadvantage kasi we don't have capacity. We cannot compare ourselves to China. We're very far from China, even in terms of military, navy, and even air force. Trust me, I know. Kaya nga, sinasabi ko, mali ang strategy.
dapat dun lang tayo muna sa status quo. Walang presence sila, wala tayong presence, pero we have our claim, they have their claim. We fight, we assert our claim, they assert, pero walang presence both sides. Right now, ang nangyayari, the Chinese will have control over the area and they will control it. Kasi inunahan natin eh. So yun. Kaya nga sabi ko, ito hindi naiintindihan ng mga Pilipino eh. The Chinese will move based on what we do. They will look at us and they will see, paano kayo nag-move? Ano yung move mo? Pag ang move mo ay feeling nila na nasasagasaan yung claim nila, they will move, kumbaga, mas stronger against us. So yun eh. Hindi tayo nag-iisip kung paano tayo lalaban in a way hindi ka madi-disadvantage eh. Yun eh. Kulang tayo dun. Wala tayong tinatawag na strategic thinking. Yun yung wala tayo. Yung sinasabi ni Undersecretary Lopez na strategic presence, I don't see it. What we need is strategic thinking and strategic tactics na, alam mo yun, alam mo kung ano yung mga consequences, may scenario building ka. Kapag ginawa mo to, anong gagawin nila? Kapag ginawa mo to, anong gagawin nila? So saan tayo dapat pumosisyon para hindi tayo mawalan or hindi mawala sa'yo yung na kiniklaim mo at yung control mo, 'di ba? Dapat ganun eh. Yun yung problema sa Pilipinas.